77 taon ng pagsasama ng Pilipino at ng mga lingkod sa pagbabalita. Una sa radyo, una sa Pilipino. DZRH. Magkabagong bayanihan, serbisyong tapat sa iyo. DZRH. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa ulo ng mga balita sa MBC Network News, preso nag-abot umano ng 1.5 million kay De Lima. Affair at sex video ng senadora ibinulgar. De Lima handang magpabaril sa harap ni Duterte kung totoo ang mga bintang. Anak ni Duterte hinamong tukuyin ang senador na gumagamit ng cocaine. Mamaya sa trending news, kasambahay na hindi pinakain ng mga amo sa restaurant, agaw atensyon sa social media. Sa good news, bilyong-bilyong pisong halaga ng ayuda inilaan para sa mga magsasaka. Sa Alamba News, alamin bakit nga ba nag-walk out si De Lima sa Senado. Sa news coverage, Easy Pin House na imbento. Balita mula sa ibayong dagat, satellite photo ng Hurricane Matthew mukhang bungo. Sa Game Now, San Beda nanguna sa mga NCAA Finals. Sa showbiz, Rosana Roses, tagadala ng babae sa bilibid. Miss Universe 2016, sinigurong gagawin sa Pilipinas. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Manila Broadcasting Company sa Pasay City, ito ang MBC Network News. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Samahan po ninyo ako ng kalating oras na balitaan at narito ang detalye ng mga balita. Sa detalye po ng ating mga balita, preso nag-abot umano ng 1.5 million pesos kay Senadora Leila De Lima. Affair at sex video ng Senadora ibinulgar. Magbabalita si RH09 Sani Casulia. Personal umanong nag-abot ang isang leader na preso sa bilibid ng 1.5 million pesos kay Senator Leila De Lima. Payag ito ni dating SPO3 Engelberto Durano sa pagdinig ng Kamara tungkol sa kalakaran ng droga sa Munti. Ikinuwento ni Durano na inutusan siya ng napatay na drug lord na si Jeffrey Diaz kay Jaguar na magdala ng 1.5 million pesos na inilagay niya sa kahon ng sapatos sa kubol ni Bosyo JB Sebastian at inabot niya ito mismo kay De Lima na noon ay bisita ni JB. So, please. Now, doon mo nakita si dating Secretary Leila De Lima. Oo, doon po. At doon mo binigay kay Secretary Leila De Lima yung kahon na merong 1.5 million. Opo, Your Honor, opo. Anong sabi niya sa inyo pagkatapos mong binigay yung kahon na yon? Wala po siyang sinabi. Tinanggap lang niya agad. Nung pagkakataon na binigay mo yung pera, sino pa yung mga tao na naroroon? Nandun si GB, Hanstan, at saka yung mga serving ni GB nandoon. Si Ronnie Dayan, nandun ba siya nung pagkakataon na yon? Wala po, hindi siya kasama. Ibig mong sabihin, nasa loob ng komando si dating Secretary Leila De Lima, wala man lang siyang security? Mayroon siya mga security. O, sino yung mga security? Kilala mo ba? Hindi ko po matandaan. Ilang mga security yan? Siguro mga 3 lang yung nakita ko doon. Kinumpirma naman ng dating security aide ni De Lima ang relasyon ng senadora sa kapwa niya bodyguard na si Ronnie Dayan. Sinabi ni Sanchez na miyembro ng Presidential Security Group na lantad ang relasyon ni De Lima at Dayan at natutulog pa ito sa kwarto ng senadora kapag sila'y nasa out of town. Love at babes ang tawagan nila at super sweet umano sa isa't isa. Binanggit pa ni Sanchez na nakita niya ang dalawang sex video ni De Lima at Dayan. RH9 Sani Casulia naglilingkod sa pagbabalita.
Samantala sa pagharap ni Senator Laila de Lima sa St. Scholastica's College, hindi nito napigilan na maglabas ng sama ng loob sa Pangulo. Ayon kay Senator de Lima, handa siyang magpabaril kung totoo ang mga akusasyon sa kanya ni Pangulong Duterte. Para sa buong detalye ng balitang yan, alamin natin mula kay RH48 Sheila Edubas. Handang mamatay si Senator Laila de Lima para patunayang inosente siya sa mga bintang na dawit sa kalakalan ng droga sa Nubalibid Prisons. Sa pagsasalita niya sa Human Rights Forum sa St. Scholastica's College, idiniin ni de Lima na handa siyang magpabaril sa harap ni Duterte kung totoo ang mga akusasyon laban sa kanya. Bago magtalumpati, tinanong ng senadora ang mga estudyante kung may naniniwala sa mga akusasyon laban sa kanya. Ilang estudyante ang nagtaas ng kamay. Yes, I'm willing to resign. I'm willing to be shot in front of the president. Kung may tunay, I just have to qualify. Tunay, totoo, na ebidensya. Hindi coerced, hindi manufactured, hindi fabricated, hindi invento. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Matapang na hinamon ng isang senador ang anak ni Pangulong Duterte na si Davao City Mayor o Vice Mayor Paulo Duterte na pangalanan ang tinutukoy nitong senador na gumagamit ng cocaine. Ayon sa senador, kung totoo ang sinabi ni Paulo Duterte, wala itong dapat ikatakot. Kung sino ang senador na ito, alamin natin yan sa report ni RH44, Vien Dacles. Hinamon ni Senador Antonio Trillanes IV si Davao City Vice Mayor Paulo Duterte na pangalanan ang senador na sinabi niyang nagko-cocaine. Sinabi ni Trillanes kung sigurado ang vice-alkalde sa kanyang impormasyon ay walang dahilan para pasabikin ng publiko sa blind item. Ayon sa mambabatas, dahil sa pagtanggi ni Duterte na pangalanan ng senador na nagko-cocaine, ay lahat ng miyembro ng kapulungan ay damay sa hinala ng publiko. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Tanggap tayo ng isang report, mga gambling lord, sunod na punteriya ng Oplan Tokhang. Magbabalita si 2A Raymond Dadpaz. Ngayon pa lamang ay kinakasana ng Philippine National Police ang kampanya laban sa illegal gambling sa bansa. Ayon kay Police Deputy Director General Francisco Uyami, gagamitin din nila ang Oplan Tokhang laban sa mga suspected drug lords, lalo na ang mga betting operators. Ang kampanyang ito ay tinakda na sa susunod na taon upang patapusin ang 6 na buwang masinsinang kampanya laban sa illegal drugs. Sinabi ni Uyami na ang pagkakaiba sa Oplan Tokhang at Project Double Barrel kontra droga ay hindi madugo ang kontra sa illegal gambling. Nauna nang inihayag ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa na kapag natapos nila ang kampanya laban sa illegal drugs ay isusunod naman ang illegal gambling o lahat ng uri ng mga sugal. Iyan ang DZRH News. Raymond Dadpaz, RH28, naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, sa panibagong pagkakataon, muli na namang bumanat si Pangulong Duterte sa Estados Unidos at European Union at hinamon pa ang mga ito na tigilan na ang pagtulong sa Pinas. Kung bakit muling bumanat ang Pangulo, alamin natin yan. Buong report mula kay RH09, Sunny Casulia. Hindi natatakot si Pangulong Duterte na putulin ng Estados Unidos at ng European Union ang mga tulong sa Pilipinas dahil sa kanyang pananalita. Sa kanyang pagbisita sa police camp sa Butuan City, hinamon ni Duterte ang US at EU na iatras ang ibinibigay na tulong sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, kahit iatras ng US at EU ang ayuda sa Pilipinas ay makararaos naman ang mga Pilipino at kung may kailangang magutom at mamatay, handa raw siyang mauna. So I do not expect the human rights, I do not expect Obama, I do not expect the EU to understand me. Do not understand me. And if you think it is high time for you guys
to withdraw your assistance, go ahead. We will not beg for it. We have a problem here trying to preserve our society. And you mess up by human rights. Tinatakot pa ninyo kami yung assistance. Anong paningin ninyo? Anong paningin ninyo sa amin? How do you look at us? Mendicants? Na magsige lang, hindi kami sunod-sunod kami. We will survive. We will survive as a nation. Baski magkahirap gito, we will survive. I'll be the first one to go hungry and I'll be the first one to die of hunger. RH9 Sani Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, ikalimang Hercules cargo plane ng AFP darating na. Magbabalita si 2-1 Florante Rosales. Nakatakdang dumating ang ikalimang Hercules C-130 cargo plane ngayong linggo. Ayon kay Air Force spokesperson Colonel Antonio Francisco, ang eroplano ay lalapag sa Benito Ebwin Air Base sa Mactan, Cebu, na umalis ng Davis Montan Air Base sa Arizona, USA kahapon. Sinabi ni Colonel Francisco na ang C-130 ay magpapalakas sa kapabilidad ng Air Force sa kanilang misyon para sa humanitarian assistance and disaster response, gayon din ang pagbiyahe ng mga relief goods, equipment at mga sundalo. Ito ang ikalawang refurbished C-130 na binili ng Pilipinas sa Amerika na nagkakalaga ng 1.6 billion pesos sa ilalim ng Excess Defense Article Program. Samantala, ipinahayag ng PAP o ng Philippine Air Force na normal lang ang pag-iimbak nila ng spare parts ng iba't ibang aircraft bilang paghahanda sa panahon ng pangailangan. Ayon kay Francisco, naglaan ng Department of National Defense ng 416.4 million pesos para ibili naman ng brand new engine unit ng FA-50 Fighting Eagle jet aircraft. Ang pondo ay manggagaling naman sa Philippine Air Force General Appropriations Act ngayong taon. Yan ang DCRH News. Florante Rosales ng RH21 naglilingkod sa pagbabalita. Samantala, tanggap tayo ng report, Ninoy Aquino Airport may bago ng instrument landing system. Gaganda ba ang serbisyo ang RHO6? Sherwin Bata Alvaro. Sherwin? Dennis, ikinabit na ang bagong piyesa sa 7 milyong pisong instrument landing system sa NAIA. Ayon kay Mitos Pajarillo, ang project manager ng Integrated Energy Systems and Resources Incorporated provided ng ILS, maayos na rin ang matagal ng problema sa air traffic system sa NAIA. Kahapon ikinabit ang localizer ng ILS sa NAIA, bagay na matagal na umanong sira at hindi napapalitan. Ang localizer ang siyang nagsasaayos ng koneksyon ng programa ng ILS para makapag-transmit ng accurate na signal sa eroplano at makita ang tamang level ng runway para sa ligtas na paglapag ng eroplano. Ito ang nagiging sanhi ng pagkakaantala o di kaya pagkakadivert ng flight sa oras na malakas na bumubuhos ang ulan sa NAIA runway at nagiging siya ng pagpapatong-patong ng mga hindi nakakalapag na mga flight ng eroplano o dahil ng air congestion. Sa pagkabit ng ILS sa NAIA, kumpiyansa ang Civil Aviation Authority of the Philippines na unti-unti nang mamamanage ang maayos ang diferensya sa oras ng pag-take off at paglapag ng mga eroplano sa NAIA. Yan ang DZRH News. Sherwin, number 6. Yes, Dennis. Pag nasira daw yan, papaano? Yung supplier ba available? Ang sabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines at itong provider, itong si Integrated Energy Systems and Resources Incorporated, 1-year warranty yung gumagana dito sa pagkuha ng kanilang serbisyo. Nitong pagkakabit nga ng ILS sa NAIA. Ang ILS ay galing sa French manufacturer pero German technology na Thales. Okay. Siyang ginagamit din ng ibang mga paiparan pa sa buong mundo para nga magkaroon ng synchronicity, yung availability nung kapag hindi makita ng piloto kung ano yung itsura ng runway na lalapagan niya, makikita naman niya ito sa kanyang monitor sa aeroplano. So isa lang ba yung ILS na bago ngayon, She? Itong ginagamit natin sa NAIA ay matagal na nga may diferensya, may 4 na taon na. At ngayon napalitan na nga at ang sinasabi na itong ILS na to ay siyang nagmamanage para sa runway 024 at yung runway 3113. So makakaasa yung mga kababayan natin yung mga mababawasan yung mga diversion, ano? Yung mga dinadivert sa ibang airport tulad ng Clark.
Dahil tama, yung ginagamit natin na runway, meron niyang turnaround na kada 5 minuto merong lumalapag at umaalis na eroplano. So ngayon masusunod yung oras. At ang pakiusap na nga lang din ng management ng MIA at ng CAAP, lalo na doon sa mga airline company na huwag sana mag-overbook o mag-overflight at sumunod doon sa tamang oras sa mga schedules ng mga eroplano para hindi nagkakaroon ng congestion o nagkakaroon ng air traffic na kung tawagin na nagiging sanhi ng delayed na paglapag ng eroplano o arrival ng mga pasahero at lalong mas delay na pag-take off o yung pag-alis ng mga pasaherong paalis naman mula dito sa NAIA. So ibig sabihin, mababawasan yung air traffic. Wish ko lang sana pwedeng gamitin yan sa EDSA, Sherwin. Sana magamit din ito para dun sa mga sasakyan naman na bumabagtas ng EDSA na kala mo parking lot na lalo Biyernes ngayon. Biyernes ang sinasabing isa sa mga peligrosong araw kapag ikaw yung magbabiyahe sa EDSA. Okay, maraming salamat, Sherwin. Yan ang DZRH News, RH number 6, Sherwin Bata Alfaro, naglilingkod sa pagbabalita. Nagbabalita ng live si Sherwin Bata Alfaro, Sherwin, RH number 6. Samantala, ito, trending po ito sa social media, baka hindi nyo pa alam sa kakaibang pagkakataon, nag-propose ang isang senior superintendent sa kanyang girlfriend na isang aide-de-camp ng Pangulo sa harap mismo ng mga kasamahan niyang pulis at maging si Pangulong Duterte. Alamin natin ang detalye ng proposal na yan mula kay RH48, Sheila Idubas. Naging saksi si Pangulong Duterte nang mag-propose ng kasalang isang pulis sa kanyang aide-de-camp habang nasa PNP headquarters sa Butuan City. Matapos ang talumpati ni Duterte, sinabi ng host na kung maaari ay wag munang umalis ang Pangulo sa entablado dahil may mahalagang iaanunsyo si Senior Inspector Arvin Humilio. Sinabi ni Humilio na nobya niya ang aide-de-camp ng Pangulo na si Senior Inspector Romial Alniza Quinang ng 6 na taon na. Ikakasal na sana ang dalawa sa buwang ito pero nag-away sila at hindi natuloy kaya nakita ni Humilio ang pagdalaw ni Pangulong Duterte sa kampo para gamitin ito sa kanyang inihandang proposal. Humihiling po ako ng 3 minuto lang po sa ngalan ng pag-ibig, sir. I would like to grab this very rare opportunity and perfect timing, sir. Inugod ko lahat ng lakas ng loob sa katawan ko para gawin to. Sa ngalan ng pag-ibig, sir. Mamiya, Alnisa sa Ilama Kinang. When you left me, I realized na for the 5 years and 10 months that we've been together, narealize ko marami akong pagkukulang as your boyfriend. But don't you worry. Pakasalan mo lang ako. I still have forever para bumawi as your husband. Some even fall to the earth. We got a lot to learn. God knows we're worth it. Para sa MBC Network News, RH48 Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa balitang showbiz, Rosana Roses, tagadala daw ng babae sa Bilibid. Magbabalita si RH43, si Rocky. Itinanggi ng aktres na si Rosana Roses na kabit siya ng high-profile inmate na si Vicente C. Ito yung matapos na iling ng dating pulis na naging bilanggo sa New Bilibid Prison na si Nonili Arile ang pangalan ni Osang na di umano'y kabit ng isa sa 4 na high-profile inmates na na-injured sa stabbing incident sa loob ng NBP noong 1 linggo. Ayon kay Osang, paano umano magiging mistress siya ni Vicente o Enteng samantalang siya umano ang nagdadala ng babae dito. Ayon pa rin kay Osang, kung siya umano ang mistress ni Enteng ay nabayaran
Babayaran na raw sana niya ang kanyang 2 milyong utang sa GMA7 nang matalo siya sa kasong isinampa nito laban sa kanya. Idinagdag pa na aktres na hindi na raw sana siya nagpapakahirap sa pagtatrabaho at isa na siyang producer ngayon. Anya, hindi droga ang kanya naging business sa Bilibid kundi tagadala ng karne. Sinabi pa nito na madaling magtahi ng kwento pero mahirap patunayan ang mga sinasabi. Sa huli ay sinabi ni Osang na hindi na siya bumalik pa ng Bilibid lalo na noong nalaman niya na may sakit pala ang huling babaeng dinala niya doon. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Paalala po sa mga may kasambahay, isang katulong sa Indonesia ang trending ngayon sa social media matapos hindi umano isabay sa pagkain ng mga kanyang ng kanyang amo. Kung bakit nag-trending ang video na to at ano nga ba ang naging reaksyon ng ilang netizen, alamin natin ang buong detalye ng trending na video na yan mula kay RH44 Vien Dacles. Agaw atensyon ngayon sa social media ang larawan ng isang kasambahay sa Indonesia na nanunood lamang habang kumakain ang kanyang mga amo. Ayon sa nag-upload ng larawan na si Michael Fanny, bata pa ang kasambahay at mag-isang nakaupo sa kabilang mesa na walang kinakain. Pahayag pa nito, dapat respetuhin at mahalin ang mga kasambahay at itrato na hindi na iba sa ating sariling pamilya. Umani ang larawan ng 57,000 shares na nagpapatunay lang umano na marami pa rin ang nakararamdam ng awa nang makita ang mag-isang kasambahay. Para sa MBC Network News, RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Good news naman para sa mga masisipag nating kapatid na magsasaka dyan. Ito'y dahil sa malaking kikitain ninyo sa oras na matuloy na ang inoprobuhang ayuda ng pamahalaan para sa inyo. Ano ang ayudang ito at paano ito isa sa katuparan? Alamin natin ang kabuang magandang balitang report na yan. Ihatid sa atin ni RH09, Sunny Casulia. Bilyong-bilyong pisong halaga ng ayuda inilaan para sa mga magsasaka. Isang magandang balita para sa mga kapatid nating magsasaka. Sa wakas ay mabibigyan na ng suporta ang mga magsasaka matapos na maaprubahan ang malaking halagang ayuda para sa kanila. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, naglaan ng Pangulong Rodrigo Duterte ng 21 bilyong pisong halaga ng ayudang partikular na gagamitin para sa rice allowance ng mga beneficiaryo ng Conditional Cash Transfer Program o 4Ps. Paliwanag ng kalihim, gagamitin na nasabing halaga upang makaya ng mga Pinoy farmers na matugunan ang pagtaas ng demand sa locally grown rice dahil sa halip na imported rice, direkta nang magmumula sa sariling produksyon ng mga Pinoy farmers ang supply ng bigas na ipamamahagi sa mga 4Ps beneficiaries. O dagdag pa ni Piñol, ang naturang programa ay patutupad naman sa pakikipagtulungan din ng Land Bank of the Philippines. Samantala, inanunsyo na din ng kalihim ang pagtatayo ng mga bigasan ng masa outlet na ilalagay sa mga mahihirap na komunidad sa bansa. Inaasahan namang makatutulong ito sa paglago ng negosyo ng bigas sa bansa na siya namang magbibigay ng magandang kita para sa mga magsasaka. Yan ang ating good news. RH9, Sunny Casulia naglilingkod sa pagbabalita. Nitong nakaraang mga araw lang, umani ng atensyon sa social media maging sa mga telebisyon at pahayagan ang pag-walkout ni Senator Leila de Lima sa kasagsagaan ng pagdinig ng Senado sa issue ng extrajudicial killing sa bansa. Pero bakit nga ba nag-walkout ang senadora? Tama nga ba ang ginawa nitong pag-alis sa hearing? Alamin natin mula kay RH49, Rita Salonga. Sa nakalipas na hearing sa Senado ukol sa lumulobong numero ng kaso ng di umano'y extrajudicial killings, nag-walkout si Senador Leila de Lima sa gitna ng kanilang mainit na palitan ng salita ni Senador Richard Gordon na chairman ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Dahil sa nasabing walkout, hindi napigilan ni Gordon na tawagan ng senadora na cowardice. Ayon pa kay Gordon, kung sinabi lang kaagad ni Senador de Lima na may nakabingbing kaso ang witness na si Edgar Matubato, hindi na nila pinag-aksayahan pa ito ng panahon
panahon sa Senado. Ngunit ano nga bang dahilan ng pag-walkout ni Senador De Lima? Ilang beses na bang nag-walkout ang senadora mula nang maupo ito sa Senado? Para sa kabuuang balita, maglagon lang sa www.dcrhnews.com. Para sa Alam Pa News, RH49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Sa ating Discovery, good news ito para sa mga mahilig magbahay-bahay. O magbahay-bahay. Isang fabricated tiny house ang itinayo sa loob lamang ng ilang oras. Kung magkano ito at paano ito binubuo at ano ang kaibahan nito sa ibang mga bahay, alamin natin yan mula sa report ni RH44 Vien Dacles. Kaya mo ba magtayo ng isang buong bahay sa loob lamang ng 3 oras? Yan ang inintroduce ng architect na si Joshua Woodsman ng Pin-Up Houses. Isang fabricated tiny house na itinatayo sa halagang $1,200 lamang at ina-assemble ng 3 katao sa loob ng 3 oras. Tinawag itong France, ang nasabing experimental prototype na kinulayan ng red, blue at white upang mag-represent ng kulay ng French flag. Bagamat medyo patriotic ang kulay at ang pinangalan dito, ngunit ang Tiny House France ay ginawa sa Czech Republic. Ang structure nito ay ginawa mula sa 21 insulated panels na ikinakabit sa pamamagitan ng threaded rods upang madali itong i-assemble at i-disassemble kung kinakailangan. May 3 parte ang Tiny House France na ang partisyon ay sa pamamagitan ng kulay. Ang kulay blue na corner ay para sa bedroom at night zone. Ang communal area na may multifunctional seating at isang table ay sa area na white-colored day zone habang ang red-colored heating zone naman ay para sa kusina. At yan ang ating news coverage, RH44 Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Marami ang kinilabutan matapos makita ang tila bungong itsura ng Hurricane Matthew na sumalanta sa Busan at Ulsan, South Korea. Makikita sa satellite photo na tila mukha ng comic book character na Ghost Rider o The Grinch ang mukha ng bagyo gamit ang infrared camera lens. Pahayag naman ng isang meteorologist, gumagamit talaga ang mga scientists ng color tables para matukoy ang pinakamalakas na parte ng bagyo habang ang tila ngipin ng bungo ay cold connective clouds. Samantala, patay naman ang 20 katao, karamihan ay mga rebelde matapos masabugan ng bomba malapit sa border ng Syria at Turkey. Nangyari ang pagsabog habang nagpapalitan ng bantay sa rebel-controlled Atme crossing. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung ang bomba ay gawa ng isang suicide bomber o isang remote control device. At para sa balita mula sa ibayong dagat, RH48 Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Nakakuha ng first blood ang San Beda Red Lions sa best of 3 final series laban sa Arellano Chiefs matapos manalo ng 88-85 sa Game 1 ng NCAA Finals. Naging mainit at madikit ang laban sa pagitan ng last season's runner-up na San Beda Red Lions at up-and-coming powerhouse Arellano Chiefs dahil sa palitan ng points sa pagitan ni Red Lion Robert Bolick at Chief Gio Halalon. Sa unang bahagi ng laro, naguna ang San Beda ng hanggang 13 points dahil sa magandang scoring ni Bolick at mga second chance points mula sa mga ibang Red Lions. Pero sa fourth quarter, naitabla ng Arellano ang laro sa 80 matapos ang isang 3-pointer mula kay Gio Halalon, pero ang kapalit naman nito ay bumagsak siya dahil sa cramps. Nakuha pa ng Arellano ang abante dahil sa reverse layup ni Dion C. Holtz, pero naibalik ni Bolick sa San Beda ang lamang dahil sa breakaway layups na may 2 minutes na lang ang nalalabi sa laro. Nagkaroon pa ng pagkakataon na manalo ang Arellano sa larong ito sa 86-85, pero na-force ng San Beda ang Arellano sa isang shot clock violation. Ang susunod na laro ay magaganap sa darating na Martes kung saan kailangan manalo ng Arellano para magkaroon ng Game 3. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon.
Siniguro ng mga opisyal ng Department of Tourism na sa bansa pa rin gagawin ang Miss Universe Beauty Pageant sa kabila ng bali-balitang nag-back out ang Miss Universe organization. Ayon kina DOT Secretary Juan Dateo at Undersecretary Kat De Castro, binibigyan nila ng assurance ang lahat ng sa bansa pa rin gaganapin ang nasabing beauty pageant sa darating na January 30. Sa ngayon umano ay pinaplano na nila ang kanilang itinerary para sa mga kandidata kung saan itutur umano nila ang mga ito sa magagandang lugar sa Pilipinas sa panahon ng pamamalagay dito ng mga candidates. Kabilang umano sa mga lugar na napili nilang pagdadalan sa mga kandidata ang Cebu, Davao, Siargao, Vigan, Palawan at Legazpi, Bicol at maging ang Intramuros ay pinaplano rin umanong puntahan. Una rito nag-post ang French fashion at beauty expert na si Ines Ligron na nag-back out na nga ang MU organization sa pakikipag-usap nito sa Pilipinas para sa hosting na nasabing pageant. Si Ines ang National Director ng Miss World Organization sa Singapore. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Muling uminit ang panahon sa ilang bahagi po ng bansa. Makakaasa na ba tayo ng mas magandang panahon ngayong araw sa kabuluang o sa buong kapuluan, lalo ngayong parating ang weekend? Alamin natin ang pinakabagong weather situation sa buong bansa mula kay RH44 Vien Dacles. Vien? Thank you, Dennis. Bagamat lumabas na ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Tropical Storm Julian, asahan pa rin ang mga pagulan sa Luzon at Visayas ngayong araw epekto ng Southwest Monsoon o habagat. Lalabas na o lumabas na ng PAR ang bagyo kahapon ng hapon at ito ay kumikilos patungong Vietnam. Ayon kay Hiner Kitlong ng Pag-asa, ang habagat na pinalakas ng Tropical Storm Julian ang siyang magpapaulan sa kanlurang bahagi ng bansa, kabilang ang Metro Manila, Ilocos, Cordillera, Mimaropa, Bicol, Western Visayas, kasama na ang Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Quezon. Sinabi ni Kitlong na asahan ang mas magandang panahon sa malaking bahagi ng kapuluan bukas, araw ng Sabado. Samantala, nagpakita ang araw kanina ng 5:46 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:41 ng hapon. At para naman sa ating 5-day weather forecast, narito po ang ating nakalap mula sa MBC Network News Weather Center. Kapapasok lang pong balita, umaabot na po sa 265 katao ang iniwang patay ng Hurricane Matthew matapos na salantain nito ang Haiti. Karamihan sa mga nasawi ay dahil sa nabagsakan ng puno, mga lumilipat na bagay o lumilipad na bagay at mga nalunod sa ilog. Sinalanta rin ng itinuturing na most powerful Caribbean storm sa loob ng halos isang dekada ang Bahamas. Ngunit walang naitalang namatay. Sa ngayon ay patungo na ito ng Estados Unidos, partikular sa Florida. Dala ang lakas ng hangin na umaabot sa 140 miles per hour o 220 kilometers per hour. Habang may sustained winds ito na umaabot sa 130 miles per hour, dahilan upang itaas ito sa Category 4 sa 5-step Saffir-Simpson scale. Ayon sa US National Weather Service, ang Hurricane Matthew ang may tuturing na pinakamalakas na tatama sa Florida sa loob ng 118 taon. Sabi. At para sa ating Christmas countdown, ilang araw na lang bago sumapit ang Pasko, 78 araw na lang, 12 oras, 21 minuto at 30 segundo. At sumayin niyo naman po ang kalating oras ng ating balitaan. Mga impormasyong dapat ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan po nagbubuo ng MBC Network News. Ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas o sa Lunes, bukas merong MBC Network News Special Edition alas 10:30 ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating balitaan dito lamang sa MBC Network News.